Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jaime Borbe at shoutout kay Marboy Ribay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Masyadong marangya para sa lakayin. Nang makita ang Skyfire at Moonwheel ng Aaron, hinamak ng matandang Daoist na si Baiho ang malamig na huni. Ito ba? Aaron mabangis ng inisyan. Ginalaw niya ang kamay niya. Sa sumunod na segundo, nawala ang kanyang figure. Nang muli siyang lumitaw, wala pang 10 sentimetro sa harap ng puting balbas na paring tao na may espada. Sumimangot ang matandang Daoist na may puting balbas at nagmamadaling uminom. Ang alikabok sa kanyang kamay ay naging kutsilyo na diretso sa dulo ng espada ni Aaron, at umatras pa siya para pigilan ang pag-atake ni Aaron. Ano ang kahulugan ng mabangis na pag-atake ni Huang Mao ngunit walang depensa? White Balbas always sneers A, isa pang kamay agad na umikot, idirekta ang isang palad pagkatapos ay mula sa palihim na pumalakpak sa Aaron. Gayunpaman, nang alisin ang palad na ito, ang panunuya ng matandang may puting balbas ay agad na tumigas sa kanyang mukha. Tingnan Aaron katawan biglang naging 8 gintong katawan, at pagkatapos ay muli bawiin gastos katawan, Jade tibak ulos lakas biglang tumaas muli. Ano? Laking gulat ng matandang may puting balbas. Naturally, lubos siyang kumpiyansa na nabuo niya ang mga butas na nabuo ng pag-atake ng Aaron. Sa makatuwid, buong pagmamalaki niyang tatawa sa Aaron. Gayunpaman, kapag ipinalakpak niya ang palad na ito, maliban sa pagbaril ng 8 ilusyon, ang kabilang partido ay walang kinalaman dito. Paano ito posible? Matanda, napaka-out of date mo. Malamig na ngumiti si Aaron, tama. Ang mga may makalumang ideya ay mga polaka sa ilalim ng balon. Natural, mahilig silang mang-aral. Atake lang, no defense is you, give me break. Sa dagandong ng galit, ang dulo ng Jade Sword ay biglang nagbigay ng napakalakas na liwanag. Sa susunod na segundo, ang alikabok ng Huadaw ay direktang binubuksan ng dulo ng espada, at ang dulo ng espada ay direktang sinasaksak ang lalamunan ng puting balbas na Daoist na pari. Ang matandang Daoist na may puting balbas ay labis na natarante kaya't direktang sumuko siya sa pakikipaglaban. Ang isa sa kanila ay lumipad pabalik ng ilang metro ang layo. Pinunasan niya ang kanyang lalamunan, at ang kanyang mga daliri ay duguan. Ikaw na puting balbas ay isang matandang lalaki. Siya ay nabuhay ng higit sa 2,000 taon. Hindi pa siya nakakita ng anumang bagyo, at hindi pa siya nakakaharap ng anumang panganib. Ngunit ngayon, siya ay muntik ng mapatay ng isang batang lalaki. Hindi ito tungkol sa sakit, ito ay tungkol sa dignidad na. Hindi lamang siya ay may dignidad ng higit sa 2,000 taong gulang, ngunit mayroon din siyang dignidad ng buong palasyo ng Changi na. Si Aaron ay nakatingin lamang sa kanya. Hindi man siya umimik ay nakahinga siya ng maluwag sa paningin ng matandang may puting balbas na minamaliit siya ng binata sa kanyang harapan. Mukhang hindi kailangan hawakan ang kamay ko. Boy, nagawa mong inisin ako. Sa sandaling bumagsak ang boses ng matandang puting balbas, dala na niya ang buong lakas ng katawan sa kanyang mga kamay. Nang makita ito, si Zhong Beihai, na nagkunwaring natutulog at namatay, ay hindi na nagawa pa. Sumigaw siya, Kuya Marshal Kuya, hindi mo kaya. Yang Ziyahan, ang master ng Changi Palace ay may walang katapusang kapangyarihan. Kung lalaban tayo, ang maliit na restaurant na ito ay babagsak sa isang iglap, at pagkatapos ay lahat tayo ay walang masisilungan. Pagkatapos tawagan si senior brother, si Zhong Beihai ay nagmamadaling nagpaliwanag kay Aaron. Hindi umimik si Han Sanchen. Hindi niya intensyon na magkaroon ng gulo, pero sobra-sobra ang ginawa nila.
Hindi nila pinahahalagahan ang tulong, ngunit nasaktan din nila ang mga tao. Maging ang Buddha ay magagalit. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang kaligtasan ng lahat, bahagyang tumango si Han Sanchen. Ano, natatakot ka ba? Nang makita ang intensyon ni Aaron na huminto, ang matandang puting balbas na Daoist ay hindi nagkaroon ng kaunting tagpo, ngunit naging mas mapagmataas. Hindi nagsalita si Aaron, tumingin kay Mo Yang at sa iba pa, tumango, at tinawag sila pabalik sa kanilang sariling teritoryo. Ngunit nang itinaas lamang ni Aaron ang kanyang paa, sa oras na ito, malamig at sarkastikong sinabi ng maputing balbas na matandang Daoist, nakikita ko ang maraming mapagmataas at ignorante na mga kabataan, ngunit hindi ko talaga nakikita ang mga walang hiya at walang binhing kabataan na tulad mo. You're fucking now. It's endless. Ang init ng ulo ni Dao 12, paano niya natitiis ang paulit-ulit na panunokso ng iba. Galit na uminom ang kanyang kapatid sa lugar at sumugod dala ang kutsilyo. Para mamatay, white balbas lumang paraan malamig kamay whisk dust ay muli isang jilt. Hinayaan lang siya ni Han 3,000 na magdusa ng mapurol na pagkawala at mawalan ng mukha sa harap ng publiko. Ngayon natural na gusto niyang bawiin ito mula sa 3,000 tauhan ni Han. Kahit na ang kanyang enerhiya ay lubos na nabuksan, nakaharap sa rumaragasang espada 12, siya ay direktang nagsisipilyo ng alikabok at tinamaan siya. Sa paglilinang ng Dao 12, hindi banggitin ang pagharap sa isang master gaya ng puting balbas, hindi siya kalaban kahit na siya ay hindi kilalang tao sa mundo. Kung hindi sanay na ay blackmail ang Aaron, wala man lang silang qualification para makapasok dito, lalo pang makipag-away sa mga tao dito. Sa pagpitik ng alikabok, ang braso ni Dao 12 ay pinaypayan ng hindi mabilang na pinong marka, at ang kanyang katawan ay binugbog at nasuray-suray ng ilang metro. Sa pagkakataong ito, agad na ikinuyom ng mga tao sa palasyo ng Chanji ang kanilang mga kamao, sa oras na ito, maaari na nilang i-export ang masamang espiritu. Sa halip, ang Aaron ay nakatingin lang sa sitwasyon. May bakas ng saya sa mukha ni Baihu. Sa sumunod na segundo, muling tumaas ang kanyang mga kamay, at isa pang lumulutang na alikabok ang itinapon patungo sa Dao 12. Ngunit sa pagkakataong ito, bigla niyang nalaman na ang lumulutang na alikabok ay biglang tila nakasabit sa isang bagay, at hindi na niya ito mahatak pa. Kakaibang biglang tumalikod, puting hulaw daw lamang natagpuan kasiyahan sa pag-abuso sa mga gulay, oras solidification sa mukha, sa oras na ito sa alikabok, isang kamay mahigpit na humawak sa dulo nito, at ang may-ari ng kamay, hindi ang iba, ay Aaron. Damn it, nakatingin lang siya sa kabilang side. Bakit bigla siyang pumunta sa likod niya? Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay ang paglilinang ay kasing taas ng iyong sarili, at hindi mo pa ito natagpuan. Gayunpaman, gaano man karaming armas ang mayroon siya, kailangan pa rin niyang bawiin ang mga iyon. Pagkagat niya ng ngipin ay pilit niyang hinayla sa gilid niya. Ngunit kahit anong pilit niya, kahit na mapula ang lumang mukha sa ilalim ng puting balbas at puting kilay, hindi gumagalaw ang alikabok na hinayla ni Aaron. Bitawan mo ako, kasuklam-suklam na bata. Bumitaw ka. Kapag nagagalit ang mga tao, palaging may mga kalokohang salita, na walang kinalaman sa edad. Hindi mo man lang maalis ang iyong mga sandata sa kamay ng ibang tao, ngunit gusto mong makipaglaban sa iba. Hindi ba kalokohan yon? Mabuti. Biglang ngumiti si Aaron, sa kaniluwagan ang kamay at binitawan ang alikabok. Ang puting balbas na Daoist na pari, na gumagawa ng nakakabaliw na pagsisikap, ay hindi inaasahan na biglang bumitaw si Aaron ng napakasaya. Ang epekto ng inertia ay direktang nagpagulong-gulong sa kanya sa lupa. Ha. Halos sabay-sabay, ang mga tao sa bulwagan ay tumawa na parang kulog, ang mga disipulo ng Chanji Palace ay napahiya, at si Zhong Beihai ay walang mukha. Kung gusto mo, hindi mo mahawakan. Anong gamit mo? Aaron ngiti, nahulog mula sa lupa, at pagkatapos ng ilang hakbang sa kutsilyo sa harap ng 12, suriin ang mga galos sa kanyang braso. Kutsilyo 12 oras ng pagkain pagkakasala ng mababang ulo, 3,000, paumanhin, bigyan ka ng kahihiyan. Hindi kita inalagaan. Han 3,000 ng bahagya ng isang ngiti, pagkatapos, pated kutsilyo 12 balikat, maghintay para sa ilang oras, turuan kita.
Pinakinggan ito ni Daw 121 at masayang tumango, mabuti. It doesn't have to be of use. At least matulungan mo ang ganyang matandang lalaki kapag nahulog siya in the future. Aaron matapos na sinasabi, tumitingin sa puting balbas lumang paraan sa lupa, walang malasakit na paraan. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, muling tumawa ang mahiwagang alyansa. Totoo ang pagtuturo ng Daw 12, ngunit totoo rin ang pagtawanan sa matanda. Ang matandang Daoist na may puting balbas ay pilit na bumangon mula sa lupa, na natatakpan ng alikabok at mga damo. Hinaypan niya ang kanyang balbas at galit na damilat. Tinuro niya si Aaron at galit na sinabi, walang hiya kang bata, how dare you use yin moves? You asked me to give it to you. Paano ito matatawag na yin jiao? Sabi ni Aaron na may paghamak. Kasabay nito, sinulyapan niya ang matandang may puting balbas at may panghahamak na sinabi, ayaw mo bang bumitaw sa away? Halika na. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo kapag nagpapanggap kang multo sa harap ko? Galit na uminom ang matandang may puting balbas, at ang kanyang espiritu ay muling nabuhay, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mahinang berdeng ilaw. Iyon lang. Malamig na ngumiti si Aaron, at sabay na bumukas ang kanyang lakas ng chi. Isang malakas na itim na gas at gintong liwanag ang agad na bumuhos sa kanyang katawan. Kung walang kaibahan, walang pinsala. Kung titingnan mo lang ang kaberdehan ng matandang Daoist na may puting balbas, ito ay talagang nakakatakot, ngunit kumpara sa Aaron. Napakahina nito. Tinapon ni Zhong Beihai ang kanyang mukha. Bakas sa mukha niya na gusto niyang tumawa, pero ang nakakatanda niyang martial brother. Hindi niya magawang tumawa. Nakita rin ito ng matandang Daoist na may puting balbas. Nawala niya ang higit, sa kalahati ng kanyang momentum sa isang sandali, ngunit hindi nagtagal ay pinatatag niya ang kanyang sarili. Siya ay walang laman, at ang kanyang ina ay walang laman. Katulad noong tinulungan niya lang silang talunin ang mga zombie na to, andito na tong lalaking to, at ang resulta ay malakas ang kulog at maliit ang ulan. At saka, ano ang magagawa niya bilang isang binata? Ngunit ang lahat ng magagandang bagay ay bluffang. Okay lang manloko ng mga tao sa labas. Kung gusto mong lokohin ang isang expert na tulad niya, di ba puro kalokohan? 8 Wasteland Master, medyo interesante. Magiliw na ngumiti si Aaron at nakilala ang lakas ng walang hiyang matanda. Bata, mayroon akong kaunting pananaw, ngunit ngayon huli na ang lahat. Dahil sa iyo, anak, nagalit ka sa akin. Sa sandaling bumagsak ang boses, isang berdeng streamer ang kumislap sa alikabok, at pagkatapos ay biglang umatake sa Aaron. Sa pagpitik ng alikabok, bahagyang naaabala ang nakapaligid na hangin ng napakalaking puwersa sa itaas, at ang lupa ay puno ng buhangin at bato. Ang 8 mga master ng kaparangan ay talagang pambihira. Napakalakas nila kapag gumawa sila ng isang hakbang. Damn it, patayin mo siya. Muling nasunog ang kumpiyansa ng mga alagad ng palasyo ng Chanji sa pagsiklab ng puting balbas na Daoist na pari. Pero, bigla, nang handa na silang makipagkamay at sumigaw, agad ding tinapik ng alikabok ang braso ni Aaron. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbaril, si Han Sanchen ay hindi nagpakita sa sitwasyon ng Daw 12. Sa halip, tumayo siya sa parehong lugar, at ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahan ding idiniin ang ulo ni Fu Chen sa kanyang pinalo na braso. Ako na po, Aaron disdain sa ngumiti. Biglang hinawakan ni Han Sanchen ang brush at ibinato ito bigla. Pakiramdam ng Daoist na pari na may puting balbas na nakahawak sa buntot ay parang nabasag ang kanyang kamay. Pagkatapos ay direktang lumabas ang brush stick. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.